lupa. Okay? Tama. Yan, nakita niyo yung drawing. Punan yan. Punan na yan, para may yan, i-zoom mo, may tao. So may katawan. Logos. Foreshadowing Christ. Pero may unawa na isip na yan, may consciousness na. Pero hindi mo na papatulan yan. Tawag dyan sa Arianism or Arianismo. Pero sa oneness, tama sila dyan na yun ang Diyos na pinapahayag niya yung anak sa pamagitan ng isang theophany body. Forward tayo. Forward ka na sa incarnation. Yung Logos ay naging tao, ginawang tao. Pareho yan. The Word was made. May gumawa sa kanya. Yung made niya ay ginawa. May gumawa sa kanya. Okay? Gumawa ng katawang tao. Kailan ginawa? Kailan ginawa? John 1:14. Sa bahay bata ni Maria. Pero, may paliwanag si Barbanam eh. Yung John 1:14, River Jordan. So, naniniwala ako John 1:14 pwede sa bahay bata. Pero, yung sinabi ni Barbanam sa River Jordan yung John 1:14, may pinapakita ng clue. Yung progressive na become one ng God. Kasi hanggang resurrection niya. Diyan, kahit baby pa, kahit tawagin mong Diyos, walang problema sa akin. Pero hindi pa nanahan yan. Walang problema tawagin Diyos kasi kay Moses, hindi pa naman permanent indwelling yan. Tinawag ng Diyos. Kahit tawagin mo yung Diyos yung bata, it's because of the outdwelling. Not the indwelling. Not the become one. Ang become one sa River Jordan. Pero hindi pa tapos yan. Kasi itong nag-become one daw, sabi ni Jesus Christ, siya yung Holy Ghost. Diba? John 14:17. Siya yun. Pinapakilala niya sarili niya. Pastor, may magtatanong. Isusugo ng Ama, pero ibang anyo. Papagalitan siya. May nagtatanong. Ibang persona. Ilang minuto siya? 10? 10 minutes si sa ibang anyo. 10 minutes. He will send you the Comforter. Ikaw naman bahala dyan. Another form ni Jesus Christ. Okay. Ngayon, Hindi, susog yan eh. okay na yan. Yung baby. Maganda yung isang picture na parang baby. Ate. Yun may ginagamit sa broadcast mo. May baby. Okay. Gusto ko lang sabihin, di ba may falling away tayo, nagkaroon ng Trinity. Pero mayroong restoration. Mula Trinity, naging oneness ang unawa. Si Raymond Jackson, oneness pa tinawan yan until 1983. Dahil lang nakabasa kay ng River Jordan, naging River Jordan si Raymond Jackson. Ibig sabihin, may progressive revelation ng ang Godhead. Dati, si Koserek, hindi pa yung nagtuturo. Pero later, nakakita siya ng maraming quotes na River Jordan ang tinuturo ni Barbanam. Hindi ko dinitinay, nagtuturo siya pareho sa ibang ones. Pero, nung binabanggit yan, ito yung damang gamit sa quote ng propeta. Ano yung maliwanag sa Bible? Mababalik ka sa Bible kasi nagbigay siya ng clue at pag nakita mo sa Bible, titibay ka. Hindi dahil umaasa ka sa quotes. Baby yan. Umaasa ka na sa Bible at yung sinabi niya, meron kang nakita sa Bible na hindi mo dating nakikita. Progressive, ha? So, ibig sabihin, yan ang tamang, yan tamang gamit ng quote. Nabalik ka sa Bible, hindi dahil ginawa mong Bible yung quote. Sinabi ni Barban. Yung quote, nakatulong sa'yo, may makita ka sa Bible na hindi mo dating nakikita. Okay, tuloy tayo. So from Trinity, naging oneness, anong abot ng oneness? Ang abot ng oneness, wala pang human spirit si Kristo. Walang human spirit si Kristo. Yung body lang. Body ang tao. Yung tao. Spirit. Ngayon, Spirito, alam niyo ba, Diyos. dinaanan sila ng liwanag ng Diyos? Dumaan din si Barbanam doon. Distinct truths. 4 minutes. Oh. Ngayon, si Kristo na tayo. Kay Christ na. Nanahan na sa Kanya. Nung nanahan sa Kanya, nag-become one. Tugong ng propeta yan, ha? Ngayon, lumabas sa Kanya. Yan yung tinatawag natin Holy Ghost. Ito yung hindi masyadong napag-usapan sa end time. Ano? Na ang Holy Ghost may Spirit ng Son and Father. Right. Kasi another topic to, Unitarianism ang topic to. Na si Kristo ay tao, pinanahanan ng Diyos, kaya yung nakikita niyo pagka-Diyos, yung Ama sa Kanya. Pero may human spirit ba si Kristo?
So, yan yung issue ng Unitarianism versus oneness. Pero ito, another issue, hindi na ito Unitarianism. Ano tawag dito? Yung Holy Ghost, ito yung progressive sa Revelation. Yan na yung eternity to. Ito, pakita yung church ages. Sa church ages, si Kristo ba sa katawan o si Kristo sa kanya ng Espiritu? Espiritu. Espiritu. So, Hebrews 1:2 has spoken unto us in these last days by His Son. God spoke through Jesus Christ pa rin, pero hindi na sa physical body, ha? In the form of the Holy Ghost. So, yung Holy Ghost sa church ages, andyan yung Ama, andyan yung Anak. Yung Anak, yung tumatawag ng Abba Father. Yung Ama yung nagbibigay sa kanya ng revelation. Yung Ama nagbibigay sa atin ng kapangyarihan, pero yung Anak nagbibigay sa atin ng humility. Amen. Pagtanggap. Okay, hindi pa tapos. Church ages siya, di ba? O, resurrection na, kapante. O, rapture. Di ba si Kristo, nung nanahan, baby pa, nung nanahan, pwedeng tawagin Diyos, pero resurrection pwedeng tawagin Diyos. Ito nakatulong sa akin siguro. Sabi ni God, hindi siya pwedeng tawagin Diyos until na-resurrect. So, nagkaroon ng issue dati. Laban sa akin, doon, tapos, pinaliwanag niya. Sabi ko, maraming naninira sa akin. O sige, ito na lang paliwanag kasi akala ko nanggugulo kayo. Hindi mo pwede tawagin Diyos Kristo until resurrection. Ako pwede kahit hindi. Pero, may nakita ko. Ang resurrection become one in the body. And more faith. Tignan niyo to. Become one in the spirit. River Jordan. Become one in the body. Resurrection. Body become God. Narinig niyo na ba yung term? Meron sa internet tutulog, Diyos ang katawan. Yung medyo oneness hindi Diyos ang katawan. Pero ganito na, may panahon. May panahon ang katawan ay tao. May panahon ang katawan magiging Diyos. Yung katawan magiging Diyos, malapit na sa bride. Yung bride magiging Diyos. Sa resurrection. Ang bride ay small letter G na God. Amen. Pero alam niyo ba, isang araw, magiging capital yan. Kung paano nag-capital kay Kristo, magiging capital pati bride. Alam niyo ba yung Melchizedek ay hindi lang si Kristo yan? Kasama ang bride. Wow! Royal priesthood kasi ang bride. Leo, Pastor Ang Leo. Melchizedek, walang ama, walang ina. Hindi ka na anak ng iyong magulang. Anak ka ng Diyos. Amen, amen. Walang kapura ang Diyos. Maganda na yung, sa eternal age, ang Diyos ng mga tao ay ang Bride. bride. Eh,